Hi, welcome to my YouTube channel. Eto nga pala si Sword Manhua Recap. Huwag kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga bago natin upload. Simulan na natin, let's go! Lumipat naman ang eksena kung saan magkasama ang tatlo para pag-usapan kung paano haharapin ni Jay si Shelly. Hey, ngayon mayroon kaming isa pang bagay na dapat gawin dahil sa iyo nerd, pumunta ka at sabihin sa kanya sorry, salita ni Mino. Makatarungan lang na gawin nating bumuti ang pakiramdam ni Shelly at magkasama tayong lahat pumunta sa paaralan, bukas salita ni Dom. Paano mo makakapagsalita ng ganyan sa isang babae na pumunta lang para makita ka dahil siya ay nag-aalala? Hindi mo ba gusto ang mga babae? Sige, siguro wala akong pagpipilian kung gusto kong pumunta sa paaralan, bukas salita ni Jay. Wow, iyon ang unang beses na narinig ko na talagang pumayag ka sa isang bagay. Lumipat naman ang eksena kung saan pumunta na ang ating mga bida sa bahay ni Shelly. Pinakita naman ang ating bida sa may harap ng bahay ng gate nila Shelly nakatayo. Lumingon naman ang ating bida sa kanyang mga kasamahan. Pinakita naman ang dalawa na nakatago sa may halamanan. Good luck, salita ni Dom. Pare, gawin mo, magpakita ka ng tapang, salita ni Mino. Humarap naman ulit ang ating bida sa gate. Pinindot na ng ating bida ang doorbell. Sino ito? Ako si Jay, pumunta ako para makipag-usap sa iyo sandali. Sige, sandali lang. Natuwa naman ang dalawa sa gilid habang ang ating bida ay napabuntong hininga. Lumipat naman ang eksena sa labas ng bahay nila Shelly. Pinakita na nakaupo si Shelly at Jay sa upuan na magkatabi. Ano naman ang gusto mong pag-usapan, salita ni Shelly. Napakagatlabi naman ang ating bida at may naalala. Bago pala pumunta ang ating mga bida sa bahay ni Shelly, dumaan muna sila sa tindahan ng mga bulaklak. Pinakita naman si Mino na may hawak ng bulaklak at ibinigay niya na ito kay Jay. Hindi mo ba alam na bastos para sa isang lalaki ang humingi ng tawad sa isang babae na wala man lang dalang regalo? Ito ang panghuling sandata para mapalambot ang mga puso ng mga babae. Magpatuloy ka at sabihin ang isang bagay na sobrang tamis habang binibigyan mo siya ng isang rosas. Hey Shelly, sorry pala, dati patawarin mo sana ako. Ang matamis na pink na rosas na ito ay isang tanda ng pangako at kaligayahan. Nangangako ako sa harapan ng bulaklak na ito na hindi na kita papaiyakin muli tayong magiging masaya ng magkasama. Uy, ayaw mo bang hampasin na lang siya, salita ni Dom. Bumalik sa kasalukuyan at pinagpapawisan na ang ating bida. Hoy, salita naman ni Shelly. Bigla naman may dudukutan ang ating bida sa may jacket niya. Nilabas na niya ang bulaklak na nakatago sa jacket niya. Nagulat naman si Shelly. Nagsalita na ang ating bida ng Shelly. Iyon lang, gawin mo lang ang sinabi ko sa iyo, salita ni Mino. Tinitigan naman ng ating bida ang bulaklak habang si Shelly naman ay nagtataka. Napakagatlabi na naman ang ating bida. Tumayo ang ating bida at iniwan ang bulaklak sa may upuan. Hindi ko ito gagawin, salita ng ating bida. Pinakita naman na dismaya ang dalawa. Ang matigas na ulo na tanga na iyon, nakakairita siya, salita ni Mino. Bago paalis ang ating bida, tinawag siya ni Shelly. Seryoso ka bang dumating lang dito para bigyan mo ako nito, salita ni Shelly. Hindi ako kailanman naging ganoon kas-index sa buong buhay ko nang marinig ko ang isang lalaki na nagsabi sa akin ng, screw off. Tunay mo bang inisip na ang isang katangahang bulaklak ay makakapagpapagaan ng pakiramdam ko, salita ni Shelly. Kung ganoon, ano ang dapat kong gawin, salita ng ating bida. Kung gagawin mo ang isang pabor, papatawarin kita. Anong klase ng pabor, tanong ng ating bida. Simula bukas, maging boyfriend na kita sa loob ng isang linggo, salita ni Shelly. Pinakita naman si Dom at Mino na labis na gulat sa mga sinabi ni Shelly. Ano sabi mo, salita ng ating bida. Pinakita naman ang tatlo na magkasama nagbike at nag-uusap. Sinabi ko sa iyo na pumunta ka at humingi ng tawad, tapos nauwi sa pag-aanyaya sa iyo na maging boyfriend. Maging tapat ka, pinag-aralan mo na ang isip ng mga babae, hindi ba? Ikaw marahil ang tanging lalaki sa mundo na makakapagkuha ng date mula sa isang babae na kanina mo lang sinabihan ng, screw off. Pinakita naman ang ating bida na mukhang malalim ang iniisip. Kaya ano ang gagawin mo? Sinabi mo bang maging boyfriend kaya sa loob ng isang linggo, salita ni Mino. Hindi ako sigurado pero kailangan kong gawin siyang masaya kung gusto kong bumalik sa paaralan, di ba, salita ng ating bida. Mas mabuti pang lumabas ka kasama siya at pasayahin mo siya,
Maliban kung gusto mong sipin ka ng principal, salita ni Dom. Napayuko naman ang ating bida. Bigla na lang may napansin si Jay at napalingon siya. Pinakita naman may dumaan na mga riders sa kanilang gilid at ang bibilas ng mga ito. Napatingin na lang sila sa mga dumaan sa may gilid nila. Napatingin naman ang isa sa mga dumaan sa kanila. Tinitigan nila ito ng mabuti habang dumaan. Naghugis tren ang mga ito habang binabaybe ang kalsada. Mukhang matitindi sila. Nakita mo ba ang laki ng crank sa bike ng lalaki kanina? Ano ba ang duration niya? Marahil nasa 5 ang range. Sandali lang, ang mga iyon ba yung monster crew na binanggit ni Jun, salita ni Mino? Sila malamang ay sasali din sa competition, tama ba, salita ni Dom? Kung makakalaban natin sila, pwede ba ipaubayan nyo na lang sa akin siya, salita ni Dom? Ano sabi mo, salita ni Mino? Ang instincts ko ay sinasabi lang sa akin na harapin ko siya, salita ni Dom. Medyo nagmamayabang ka naman para sa isang taong ngayon lang natutong magbike, salita ni Mino. At gaano katagal mo pa balak kaladkarin ang gulong na yan? Ilalagay ko ito sa akin pansamantala. Ano? Lumipat naman ang eksena sa bike shop. Pinakita naman si Vinny na pumasok sa bike shop. Maligayang pagdating. Nandito ako para magbenta ng bisikleta. Magkano ang ibibigay mo sa akin para dito, salita ni Vinny. Tingnan natin ang isang Spinergy front wheel set na may carbon frame. Medyo luma na ito pero nasa disente naman ang kondisyon. Kukunin ko ta para dito, magkano? Kailangan kong gumamit ng mosaic dahil hindi ako basta makapag-iimbento ng tansya ng presyo ng bisikleta, salita niya sa kanyang isip. Sige, salita naman ni Vinny. Pero bakit mo ba gustong ibenta ito? Tumitigil ka na ba? O baka magpapalit ka ng bagong bisikleta? Bigyan mo na lang ako ng pera. Tignan mo itong maliit na punk. Sige, okay, 1 minuto lang. Napabuntong hininga naman si Vinny. Meron siyang napansin na larawan na nakadikit sa may pader. Nakita niya ang picture ng isang lalaki na nanalo sa isang karera. Lumingon naman siya sa kabila. At may napansin siya na poster. Nilapitan niya ito at tinignan. Nagulat si Vinny sa pagkakita ng poster. Sige, heto na ang pera mo. Nagulat naman siya dahil wala na si Vinny. Napalingon naman siya sa pader at pati ang poster ay nawala na din. Lumipat naman ang eksena kung saan magkakasama pa din ang tatlo. Mas mabuti kung magiging mabait ka kay Shelly bukas, salita ni Mino. Maninggit na inggit ako sa'yo, salita naman ni Dom. Paano kung kayo dalawa ay magpakasal pala sa huli? Alam mo naman kung paano gumawa ng mga galaw, di ba, salita ni Mino? Pinakita naman si Dom na nag-imagine na naman. Sana hiniling ni Yuna sa akin na makasama siya kahit 1 linggo lang. Dom, pwede ba maging boyfriend kita sa loob ng 1 linggo? No, Yuna, gusto ko habang buhay. Tapos mabubuhay ka na lang na siya ang palaging nanununtok at magpapahirap sa iyo magpakilanman, salita ni Mino. Bigla naman dumaan si Vinny sa kanilang gilid ng napakabilis. At napansin naman ito ng ating mga bida. Hindi ba yung lalaking pula ang buhok ang bastard na nagkidnap kay Yuna noon, salita ni Dom. Tinitigan naman ni Mino ng masama si Vinny. Pinakita naman si Vinny na pal-ikaw na. Pinakita naman ang tatlo na pumunta pala sa bike shop. Hello, kamusta? Matagal na tayong hindi nag-uusap, mga boys. Gagawin ba natin ang ilang roller training ngayon, salita naman ni Dom. Pumunta ba dito kanina ang isang batang pula ang buhok na nakasuot ng itim na jacket, salita ni Mino. Pumasok siya dito na sinasabi niyang gusto niyang ibenta ang bike niya, tapos umalis ako saglit para kumuha ng pera para ibayad sa kanya, tapos pagbalik ko wala na siya, pati na rin ang kanyang bike. Nagbebenta ng kanyang bike, salita naman ni Mino. Bakit mo siya kilala? Hindi ako nakakuha ng mga detalye pero mukhang desperado siya sa pera. Sa ano pa man, sa tingin ko hinailan niya ang poster mula sa pader noong umalis siya. Pinakita naman na wala na ang poster. Ang League of Street, salita naman ni Mino. Lumipat naman ang eksena sa paaralan ng ating mga bida. Pinakita naman ang mga kaklase ng ating bida na inggit dahil sa mga nakikita nila. Pinakita naman na nakadikit si Shelly kay Jay. Alam ko na mangyayari ito mula noong nakita ko siyang naglalambing sa kanya noong una siyang nilipat dito. Nakikita mo ba na may banta sa iyo ngayon mula sa ibang mga lalaki, salita ni Mino. Mas mabuti bantayan ang likod mo doon, salita ni Dom. Napapikit na lang ang ating bida dahil sa mga narinig niya. Nako, narito na ang dating student president. Napatingin naman si Jay sa nagsalita.
Maganda ang itsura mo, kanina lang pakikipag-date sa loob ng paaralan, lahat na lang talaga, hahaha. Alam mo na tinanggal ka sa pagiging student president matapos mong sirain ang reputasyon ng paaralan natin sa labanan na iyon, di ba? Sandali, habang tayo ay suspendido pinalitan na ng ibang mga bata ang student president, salita ni Mino. Ang estudyante ay nakagawa ng isang matalinong desisyon. Sa ano paman, naisip ko lang na dapat mong malaman na nabawi na ang mga karapatan mo bilang students president, hahaha. At ako si Geon-ho na ngayon ay ang bagong pangulo ng mga estudyante na mamumuno sa ating mahusay na paaralan. Mas mabuti kung, di pa natapos sa pagsasalita ang anggas inalisan na ito ng ating bida. Ang bastardo na yon mahilig pa rin sa hindi pagpansin sa mga taong nasa paligid niya. Siya ay napakapanggap na nag-aacting na parang isang huwarang estudyante sa araw at nakikipag-away sa mga sindikato o gangster sa gabi. Anong mga sindikato o gangster ang pinagsasabi mo tungkol sa amin, salita ni Mino? Pasensya na sa lahat ng labanan hanggang sa iyo, tarantado ka, salita ni Dam. Subukan mo lang akong bugbugin kahit minsan, pupunta ako sa principal at sasabihin ko sa kanya. Magsisimula na akong magpatupad ng mahigpit na pagkontrol sa karahasan sa paaralan mula ngayon, kaya mas mabuti mong mag-ingat ka. Isara mo yang bunganga mo, ikaw na mukhang pusit, salita ni Shelly. Lumapit naman si Shelly sa ungas. Wala akong pakialam kung ikaw ang bagong pangulo ng mga estudyante, sabay lagay ni Shelly ang kanyang kamay sa likuran ng ungas. Nagtaka naman ang ungas dahil sa paglapit ni Shelly sa kanya. Hinawakan naman ni Shelly ang damit ng ungas sa likod. Sabay hinayla ito, paarap na payuko na lang ang ungas dahil sa ginawa ni Shelly. Ikaw kaawa-awang maliit na tarantado. Bakit mo pinapuna o pinag-iinitan ang boyfriend ko sa unang araw pa lang sa umaga? Ang pagiging pangulo ng mga estudyante ay hindi naman nangangahulugan na ikaw ang boss dito, salita ni Shelly. Anong ginagawa mo, salita ng ungas? Gusto mo bang makita kung ano ang pakiramdam ng matalo o mabugbog ng isang babae? Akma naman, susuntukan ni Shelly ang ungas. Sige, magsumbong ka, baliw, tarantado ka, sabihin mo sa lahat na nabugbog ka ng isang babae, salita ni Shelly. Kalma lang Shelly, kalma, salita naman ni Mino. Akala ko ay magkikita at mag-uusap sila ng batang iyon na si Mino para makipagkabit, mukhang hindi pala. Mukhang ang anghel ko ay hindi na anghel pala. Wow, kaya pala nagde-date na sila ngayon, hindi ko talaga maintindihan ang mga tao, salita ni Yuna. Habang si Mia naman ay malungkot dahil nalaman niya na nag-date pala ang dalawa. Ayos ka lang ba, Mia, pagtatanong ni Yuna. Ye, alam ko na mangyayari ito. Bigla naman dumating ang ating bida at kaharap na niya sila Mia. Hey, salita naman ni Yuna. Mabuti at nakita kitang bumalik sa paaralan. Medyo nagkulay kayo, manggi na ang mukha mo simula noong huli kitang makita. Yetugon naman ng ating bida. Lumipat naman ang eksena sa loob ng opisina ng principal, pinakita na nakadikit ang poster ng ating bida sa punching bag. Sinuntok naman ng principal ang mukha ng ating bida. Tumalsik naman ang punching bag sa lakas ng suntok ng principal at umuosok pa. Parang gigil ang principal sa ating bida. Ang bastardo Jay na yon nakikipag-date sa inosente kong munting Shelly na hindi kailanman nagpakita ng interes sa mga lalaki. Kailangan kong kontrolin ang sarili ko alang-alang sa kaligayahan ni Shelly. Napahinto ang principal sa kanyang ginagawa dahil meron siyang narinig na kumakatok sa pinto niya. Dinala ko ang guro sa gym mula pa sa Italy, nandito na siya. Napatingin naman ng seryoso ang principal. Tuluyan na pumasok ang bagong guro. Kailangan mo ba ako, sir? O dumating ka na pala? Sige, iiwan ko na kayong dalawa. Bakit mo gusto na ako ang maging homeroom teacher para sa class 1? Gusto ko na bantayan mo ang batang ito na si Jay at ang aking apo na si Shelly. At ang mga batang ito na magpa-participate sa darating na biking competition, gusto ko na kumilos ka bilang coach nila. Hindi ba't ikaw ay kilala bilang isang mahusay na biker mismo? Huwag na nating pag-usapan ang mga nakaraan na principal boy. Nagpakita naman ng weird na pose ang bagong guro. Nagsisimula ng tumakbo ng mabilis ang puso ko kapag naiisip ko ang panahong iyon. Pinakita naman ang mukha ng principal na parang nasusuka. Hindi ba't maraming cute na mga lalaki sa class 1? Bakit mo naman tinatanong yon? Di bale gusto ko talagang pumasok doon at amuyin ang mga fresh na lalaki, hahaha. Lumipat naman ang eksena kung saan ang register ng League of Street. Pinakita si Vinny na nakikipagtalo sa babae.
Bakit mo tinatanggap lang ang mga application ng grupo at hindi ang mga individual para sa isang biking competition? Alam mo kasi, hindi ba't may paraan para makapag-participate ako ng individual? Pasensya, medyo sigurado ako nakalagay sa poster na crew lang, kailangan mong gumawa ng isang crew at pagkatapos mag-register. Kaya hindi ako makakapag-participate ng sarili ko lang. Bigla naman may nagsalita at napalingon naman si Vinny dito. Hindi ko alam kung bakit ikaw ay masyadong bastos sa young lady. Sino ang hayop na may lakas ng loob na sabihin yun salita ni Vinny? Pinakita naman ang tatlong lalaki na may dalang bike. Hoy redhead, tigilan mo ng gambling ang mabait na dalaga at magsimula ka ng isang team o ano pa man, tama ba? Tinitigan naman ito ng masama ni Vinny. Naalala naman ng makong si Vinny. Aba, lumaki ka na ng husto na muntik na kitang hindi nakilala. Naalala na ni Vinny kung sino yung ongas na kausap niya. Pinakita naman ang mukha ni Vinny na naasar sa pagmumukha ng ongas. Lumipat naman ang eksena sa loob ng classroom ng ating mga bida. Sinulat naman ng bagong guro nila ang kanyang pangalan sa pisara. Ako nga pala si Mario Nam at simula ngayon ako na ang magiging responsable sa Class 1, ikakagalit ko na makita kayong lahat. Parang natakot naman ang mga student sa kanilang bagong guro, yung isang student nanganginig pa. Kailangan ay nananaginip lang ako, bigla akong nang-ayaw na talagang pumunta sa paaralan. At nasaan ang batang lalaki na ang pangalan ay Jay? Bigla naman tumingin ang mga kaklase ng ating bida sa kanya. Ako po si Jay. Bigla na lang lumapit si Mr. Mario Nam sa ating bida. Hiniling sa akin ng prinsipal na bantayan kita ng mabuti. Sabay hawak sa baba ng ating bida. Napakagandang lalaki mo pala, gusto ko sanang pag-ingatan ka kahit ano pa man, boy. Sabay kindat ng mata. Nang inig naman ang ating bida dahil sa kinikilos ni Mr. Mario Nam. Jay, nakakagalit na nakilala kita pre, adios, salita naman ni Dom. Kahit ang mga lalaki ay gusto siya, salita naman ni Yuna. Si Mia naman ay parang nagulat sa mga nangyari. Bumalik naman ang eksena kay Vinny. Ano ang problema? Dapat ay masaya ka na makita ako. Ilang taon na ang lumipas. Pare, tingnan mo kung gaano ka katangkad, mas matangkad ka na sa akin ngayon. Nag-a-apply ka para sa kompetisyon, dati ay napakagaling mong rider noong mga bata pa tayo, nagpapatuloy ka pa ring sumakay. Kilala mo ang batang ito, sino siya? Nakatira kami sa iisang kapitbahayan noong mga bata pa kami, pumunta rin siya sa iisang junior high na paaralan na pinuntahan ko. Napakalapit namin sa isa't isa na binigyan ko pa siya ng isang espesyal na pangalan dahil ang isa sa mga mata niya ay may ibang kulay. Wow, nakakaloka, paano niya nagagawa na magkaiba ang kulay ng dalawang mata niya. Ganyan ang itsura ng mga may albinismo, di ba? Tigilan mo na ang kalokohan mo, ang pagtingin sa akin na parang unggoy sa zoo, at gawin mo na lang ang anumang dahilan ng pagdito mo. Ingatan mo ang bibig mo, ikaw na bastardo. Kasing baluktot ng personalidad niya gaya ng itsura niya. Ikaw ay ganoon pa rin gaya ng dati, hindi natin pwedeng hayaan na sumagot ka sa amin ng ganyan. Mukhang nag-a-apply ka ng mag-isa ng walang crew, gusto mo bang sumali sa amin? Pare, baliw ka ba? Kailan pa tayo tumatanggap ng kahit sino lang? Nababaliw na ba siya? Hindi man lang niya kami tinanong. Napangiti naman si Vinny dahil sa mga narinig niya sa mga ongas. Mas gusto ko pang sumali sa isang school club kaysa mapabilang sa inyong walang kwenta crew. Bakit ka ba kumikilos ng napakalamig dahil lang sa tinuya kita ng kaunti noong mga bata pa tayo? Hindi ba yon uri ng pagiging makitid? Yun ay napakatagal na ang nakaraan, tiisin mo na lang, isang tanga pa akong bata noon. Tumingin naman si Vinny sa balikat niya dahil nakalagay ang kamay ng ongas. Ngumiti naman ang ongas. Parang nasusuka ako dahil lang sa malapit ako sa iyo, salita ni Vinny. Hoy Huang yon. Papayagan mo lang ba na makalayo ang bastardo nato? Gusto mo ba na bugbugin ka namin dito, bata? Tumingin lang ng masama si Vinny sa mga ongas. Tumalikod na si Vinny at nagsalita ulit ang ongas. Paano kung ganito na lang ang gawin natin? Hindi ba't nandito ka dahil gusto mong sumali sa kompetisyon? Bakit hindi tayo magpustahan? Magkaroon tayo ng isang maliit na one-on-one na karera at sino man ang matalo ay kailangang gumawa ng pabor para sa nanalo. Kung ikaw ang manalo, pwede mong hiramin ang pangalan ng crew namin para sa aplikasyon. Ano ang masasabi mo, salita ng ongas? Pare, tigilan mo na ang paglalaro o panggugulo sa crew natin.
Itigil mo na yung mga kabobohan mo salita ng extra. Hindi mo naman kailangang gawin ito kung natatakot ka. Isipin ko na lang na isa kang maliit na aso na lumalayo dahil takot. Pinakita naman si Vinny na masama pa din ang titig sa ungas. Pinakita naman ang kamao ni Vinny na handa na manapak.